Ang bulaang propeta ay ang mga nagtuturo ng kasinungalingan at pawang makamundong pagpapahalaga lamang. Hindi alintana ang tunay na turo ng Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga na masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay fruits. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito, tayo ay pinapaalalahanan ng ating Ebanghelyo na mag-ingat. Saan? Sa mga bulaan at huwad na propeta. Sino sila? Ang mga propeta ay inatasan at pinili ng Diyos na magpahayag ng katotohanan, magpahayag ng kanyang mensahe ng pag-asa, magpahayag ng mensahe ng pagmamahal. Ang mga propeta ay palaging nakaugnay sa Diyos. At yung kanyang ugnayan sa Diyos, ang kanyang ibinabahagi sa mga taong kanyang pinagpapahayagan ng kanyang mensahe. Yung mensahe ay kaugnay sa kanyang buhay at yung buhay niya ay nagiging mensahe niya sa mga tao. Kaya napakahalaga na ang isang propeta ay merong malalim na relasyon sa Diyos. Dahil sa panahon natin ngayon, even during the time of Jesus, there are false prophets. Kaya napakahalaga mag-ingat tayo. At ano nga ba yung mga palatandaan? Binibigyan tayo ng ating Ebanghelyo ng mga palatandaan kung paano natin madidiscern, malalaman yung false at true prophet. Mga kapatid, ang bulaang propeta, galing sa salitang bulaan o huwad na propeta, ay hindi nagpapahayag ng katotohanan. At ang kanyang sinasabi ay hindi galing sa Diyos, kundi sa kanyang sarili lamang. Ang kanyang mga pahayag at paliwanag ay hindi galing sa relasyon niya sa Diyos, kundi sa kanyang sariling mga hangarin at mga plano sa buhay lang. Kaya mag-iingat tayo, especially today. Ang daming mga umuusbong na mga relihiyon, mga sekta, mga nagpapakilalang mga propeta, mga pastor at ministro na kung saan ang kanilang ipinapahayag ay hindi ang katotohanan ng Ebanghelyo, kundi kung ano lang ang makapapabor sa kanila. Tulad ng mga prosperity gospel preachers na ituturo na magbigay at magbigay para sila'y pagpalain ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Na ang tunay na batayan ng pagpapala, biyaya at pagmamahal ng Diyos ay kapag ikaw ay binibayayaan financially, materially. Mga kapatid, mali.
It's a false prophecy. It's a false teaching. Prosperity gospel is a wrong teaching, wrong doctrine. Inililigaw tayo nito. At ginagawa tayong ang atensyon ay sa makamundong bagay lang, hindi sa makalangit. Mapanlin lang at madaya ang ganitong katuruan dahil ginagamit ng mga preachers na ito ang ebanghelyo sa maling paraan for personal gains and personal ambitions. Hindi talaga dadalhin sa katotohanan, hindi dadalhin sa makalangit na pagpapahalaga, kundi palaging nakatuon sa makamundong pagpapahalaga, sa pagpapayaman lang, sa material na bagay lang, at ito yung sinasabing pagpapala ng Diyos. What about those who suffer? What about those who experience persecutions dahil sila'y Kristiyano? Paano yung mga mahihirap na ginagawa ang lahat pero because of injustice, because of unfair treatment and unfair opportunities sa lipunan, ay hindi umunlad-unlad ang buhay? Ibig sabihin, sila hindi mahal ng Diyos, hindi pinagpapala ng Diyos. Mga kapatid, hindi yun totoo. Dahil sinasabi ng ating ebanghelyo, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na disipulo ni Kristo, ay yung nagbubuhat ng kanyang krus araw-araw. Yung mga ibinibenta ang kanilang ari-arian, ipinamimigay sa mahirap at sumusunod kay Jesus. What does it mean? We don't need to take that literally. Pero to follow Jesus entails sacrifice, entails suffering. Hindi ibig sabihin hindi ka mayaman ay hindi ka pinagpapala at hindi ka mahal ng Diyos. At hindi rin ibig sabihin na napakayaman mo, abay mahal na mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay na pagpapala at ang tunay na tagasunod ni Jesus, hindi tinitingnan sa material na bagay, kundi ang tinitingnan ng Diyos ay ang kanyang puso at ang kanyang buhay. Sabi nga, operare sequitur esse. Action follows being. Sa ginagawa mo, maipapakita mo ang pagkatao mo. At yung pagkatao natin, maipapakita sa ginagawa natin. And that is why, doon tayo dinadala ni Jesus na the true fruitfulness ay makikita sa mabubuti at magagandang gawa. At kapag sinabing mabuti at magandang gawa, it is not for personal gains, for personal profit, but always for God and for others. Ang itinuturo ng mga bulaang propeta ay puro para sa sarili. Pag-angkin, pagpapayaman, pagkamkam, puro material na bagay. Pero ang totoong propeta, ipinapakilala si Jesus. Si Jesus na nagmahal, nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Jesus is the only and true prophet. Pakinggan natin ay si Jesus, hindi ang mga bulaang propeta. Focus kay Jesus at tingnan natin ang buhay ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, gawin mong mabunga ang buhay namin sa pamamagitan ng biyaya ng paglilingkod, pagdamay at pagkalinga sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo.
First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.